Kasabay ng imbestigasyon sa mga maanumalyang flood control projects, inuutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan, kaugnay ng mga spekulasyon sa posibleng pananagutan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nilinaw ng palasyo na nananatiling tiwala ng Pangulo sa kalihim. Narito ang balita ni Creseline Catarong. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Ito ang inanunsyo ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa ginanap na press briefing sa Malacanang nitong Miyerkules. Aniya, magsisimulang ipatupad ang lifestyle check sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Gayunman, nilinaw ng opisyal na bawat ahensya ng pamahalaan ay may kapangyarihang magsagawa ng lifestyle check sa ilalim ng kanilang nasasakupan. Nang tanungin kung paano masisiguro ang independensya ng investigasyon, lalo't ang mga ahensyang iimbestigahan ay siya ring magsasagawa nito, sagot ni Castro. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable rin po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. Binigyang diin niya na ang isinasagawang aksyon ng Pangulo ay hudyat na rin para sa iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Commission on Audit, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng investigasyon. Tiniyak din ng opisyal ng palasyo na ang investigasyong ito ay malawakan at non-partisan. Iginiit pa ni Castro na tiyak na sasampahan ng kaso ang sinumang mapapatunayang sangkot, maging ito man ay opisyal, kontratista o politiko. Magdidimanda po talaga sa sampahan ng kaso ang dapat masampahan ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampahan ng kaso. Nilinaw naman ng Palace official na wala pang eksaktong timeline kung kailan may isasampa ang mga kaso laban sa mga sangkot sa naturang irregularidad sa mga proyektong flood control. Samantala, kaugnay ng mga espekulasyon tungkol sa posibleng pananagutan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, sinabi ni Castro na wala pang indikasyon ng anumang pagbabago sa tiwala ng Pangulo sa kalihim. Sa ngayon, wala naman pong nababanggit na anuman ng Pangulo. So kung meron man magiging aksyon patungkol kay Secretary Bonoan, hintayin na lamang po natin. So as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Binigyang diin ng administrasyon ang pangangailangan ng tuloy-tuloy na pagsusuri sa mga rekord ng DPWH upang matukoy kung sino ang nasa likod ng mga proyektong dapat sanay nakatutulong sa paglutas ng malawakang pagbaha, ngunit ngayon iniimbestigahan dahil sa umano'y irregularidad. Sa kasalukuyan, ani Castro, 11 flood control projects na ang personal na nainspeksyon ni Marcos, kabilang ang mga proyekto sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ginawa ito ilang araw matapos makatanggap ng mga reklamo ang Malacanang sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo.ph. Batay sa ulat ng PCO, nitong umaga ng Miyerkules, umabot na sa higit 9,000 reports ang natanggap ng palasyo na may kinalaman sa flood control projects. Nakaduda-duda ang implementasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.